Isang magandang araw ng Sunday muli lahat sa inyo mga kapatid at lahat ng mga nanonood ng video na ito ng ating lesson for our Sunday school class online ng Family Tabernacle 1 Malibay Pasay Church for the United Pentecostal Church of the Philippines. At ipagpapatuloy po natin yung lesson na nasimulan natin ng last Sunday, February 14. Ngayon pong February 21. At mananalangin po tayo sa paghiling ng guidance ng ating Panginoong Diyos. Amen. Lord God, amang banal sa pangalan mo po, Panginoong Jesus, we pray for understanding, for your Holy Spirit to open up our hearts and our minds to your word. And we claim, Lord Jesus, that once again victory is in your name, and we rebuke the enemy in hindering us from receiving your blessings. And we claim this, Lord, as we ask and pray in your mighty name, Jesus Christ, our Lord God. Amen. Praise the Lord. At pagpapatuloy nga po natin ang pinag-aralan nating lesson about the parables, yung mga pangangaral ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng mga talinhaga na ginamit niya noon para magbigay ng unawa sa mga makalangit na aral. Amen. Nung last time, yung tungkol sa sinalaysay ng Panginoong Yesus na the Good Samaritan. Ito yung ating na-discuss nung nakaraan. At ngayon naman po yung ginamit niyang parable na yung tinatawag na the prodigal son. At makikita po natin ito sa scriptures sa Luke chapter 15 verses 11 to 32. At dito, yung kwento ng tungkol sa isang lalaki na may dalawang anak, two sons, na magkaiba yung nature ng dalawang anak niyang ito. And yung isa, yung the younger son, ay nag-decide o nagpasya na kunin niya ang lahat ng kanyang mamanahin at umalis sa bahay ng kanyang ama para masunod ang lahat ng sarili niyang kagustuhan. And so, umalis siya, namuhay na nagpasasa sa lahat ng mga tinanggap niya na pamana sa kanya ng ama niya hanggang sa umabot sa kawalan, naubos lahat yung nadala niyang inheritance at hanggang sa umabot sa kahirapan at nagutom siya, nagkaroon ng famine doon sa kinaroroonan niya at napilitan siya na magsilbi, maghanap ng trabaho para kumita. Mayroon siyang matanggap na pangbili niya ng pagkain. Ngunit sa kalaunan, naging tagapag-alaga siya ng mga baboy at yung pagkain na pinapakain niya sa baboy, nakikita niya at sa nararamdaman niyang sobrang gutom sa pagpapakain ng mga alagang baboy ng amo niya, ay naroroon gusto niyang kainin pati yung ibinibigay niyang pagkain doon sa mga baboy. Hanggang sa realize niya noon nandun siya sa tahanan ng ama niya, hindi ganun na nakakaramdam siya ng gutom, na maraming masaganang pagkain sa bahay nila. Kaya ang iniisip niya, maging yung mga alipin, yung mga taga-silbi doon sa bahay ng ama niya, hindi nagugutom at marami silang pagkain kahit na sa panahon na yon ng taggutom. Kaya nandun sa pagpapasya niya, he decided that he will go back to his father's house at hindi bilang anak kundi magsisilbi siya bilang alila dahil nagpapaalila din lang siya sa ibang tao, sa amo niya. Ang naisip niya, bakit hindi na lang doon sa kanyang ama dahil alam niya na doon hindi siya magugutom. Kaya bumalik siya na may pagpapakumbaba at umaasa na trato lamang siya na isa sa mga alipin ng kanyang ama. Ngunit ang ginawa ng kanyang ama,
sinalubong siya na punong-puno ng tuwa nung makita siya na nagbabalik. At ang sabi niya sa kanyang ama, "Ama, tanggapin mo ko para magsilbi sa iyo. Nagkasala po ako sa iyo at gusto ko lamang magsilbi sa iyo ngayon at bilang taga paglingkod sa inyong tahanan kasama ng inyong mga alipin." Ngunit instead, ang ginawa ng kanyang ama ay nagpatawag siya ng lahat ng kanyang mga alipin at bihisan yung kanyang anak, suotan ng magandang damit at magdiwang, mag-celebrate, handa ng maraming masasarap na pagkain. At andun na rin na yung kapatid na nakatatanda ay nagselos at may dinamdam na nandoon din siya pero hindi ganon ang trato sa kanya. Pero ang ating aral na mapupulot, matututunan dito, truths taught by the parable. This is possibly the most well-known of all our Lord's parables, yung the prodigal son. At tinuturo dito, teaches that God never hinders a person from leaving, but that the way is always open to return. Hindi niya pinipigilan kahit sino na umalis. Ngunit kung sino ang gustong bumalik ay laging welcome. Bukas ang tahanan ng mga gustong magbalik. Amen. At yung mga katotohanang matututunan dito at tinuturo sa atin ay, number 1, the backslider must realize his tragic condition and come to a decision. A decision must be reached before the return journey. Na kung sinong mga nakaisip na magbalik loob, sa mga backsliders ay magpasya, mag-decide na bago ang gagawin nilang pagbabalik. Kaya dito re-reflect sa mga Kristiyano, lahat ng mananampalataya na nalalayo or na nawala sa landas na dapat sana nilang tinatahak. Na magbalik loob, magpasya, decide na ganoon ang gagawin. And second na matututunan dito, the return journey is difficult but always possible. Ang pagbabalik loob sa Panginoong Diyos ay hindi laging madali, ngunit hindi naman to imposibleng gawin. Amen. Kaya welcome palagi kung sino ang magbabalik sa ating amang Diyos. Praise God. And the third lesson taught here is true repentance and confession are essential. Makikita natin doon sa kwento na yung paglapit muli ng anak na nagbabalik sa kanyang ama ay nagsabi siya, he confessed. Nagsalita siya na nagkasala ako sa iyo, Ama, at sa ating amang nasa langit. Na yun nga ang pinasyan niya noon na umalis, na magpakalayo. Ngunit nagbabalik loob siya ng may pagpapakumbaba. Na lumapit siyang magsisilbi. Praise the Lord. At ika-4, there can be a genuine reconciliation and true restoration. Ang pagbabalik loob ay dapat na isipin ng lahat o unawain ng lahat na maibabalik ang dating kaugnayan. Amen. Na pagamat nalayo ang kahit sino ay tatanggapin lagi at hindi yung ini-expect niya na maging alila na lang siya kahit na anak siya dati. Amen. Marirestore, maibabalik po yung totoong relationship. Praise God. And number 5, ang pagbabalik loob ng backslider ay ikinagagalak ng buong kalangitan. At hindi lang galak, great rejoicing in heaven over every sinner who repents. Ganito po yung tinuturo dito ng Panginoong Hesus. Amen. And sunod na parable o talinghagang
kinuwento ng ating Panginoong Hesus para ipaunawa yung mga makalangit na aral is about the Pharisee and the publican. Mababasa natin po sa Lucas sa 18:9 hanggang 14. Luke chapter 18 verses 9 to 14. At dito mababasa na nananalangin doon sa templo ang dalawa. Ang isa ay Pariseo at yung ikalawa ay publikano or tax collector, maniningil ng buwis. At sa mababasang mga talata doon, sinasabi na yung nananalangin Pariseo ay nagsasabing ang kanyang sarili ay prayerful siya, na nagbibigay siya sa gawain, at siya ay higit doon sa kilala niya na maniningil ng buwis, at sa tingin niya sa kanyang sarili ay mas matuwid siya kaysa doon. At yun namang na maniningil ng buwis, yung tax collector, ay nananalangin din pero iba yung tema ng kanyang pananalangin. Yung binubuntal niya yung dibdib niya dahil nakikita niya yung sarili niya bilang isang makasalanan. At sa kanyang pananalangin, nagsisisi siya, nagpapakumbaba, na humihingi ng awa ng Diyos sa prayer niya. Amen. At dito, ang tinuturo na aral sa parable na ito ay, a man is not justified by his own righteousness and pride. Halimbawa nga na yung Pharisee na yon na nag-aakala na siya ay higit na matuwid kaysa doon sa publikanong nananalangin din na nagpapakalayo-layo sa harapan ng templo. Dahil nga sa pagpapakumbaba, sa kanyang kahihiyan na nakikita niya makasalanan yung kanyang sarili at nagsisisi. At ganun na lang yung kanyang pagtangis sa harapan ng Diyos. At makikita doon yung totoong pagsisisi sa kasalanan at pagpapahayag nito, inaamin na siya ay nagkasala sa Diyos, ay yun pa ang higit na nakakapag-justify sa isang totoong sumasamba sa Diyos, nagpe-pray at nagpapakababang loob. Praise the Lord. At nandoon ang totoong kapatawaran at kapayapaan. Praise God. And next sa parable na sa araling ito ay yung ipinahayag ng Panginoong Hesus tungkol sa yung hangal na mayaman. The foolish rich man. Dito po nasa Lucas 12:15 hanggang 21, or Luke chapter 12 verses 15 hanggang 21, ang parable na tungkol sa isang sumagana na magsasaka dahil ang na-harvest na ani niya ay napakadami para sa kanyang sarili na nag-iisa, at sobra-sobra yung naani niya sa dami nun, hindi magkasya dun sa kanyang paglalagyan ng kamalig. So nag-decide siya, papagiba niya yung kamalig niya na maliit, kaya palalakihan niya para pagkasyahin lahat yung mga na-harvest niya. At sa gayon, nakikita niyang sa mga darating pang panahon ay wala na siyang kailangang gawin na magpakapagod pa, kundi magpapasarap na lang siya, na ang inani niyang lahat ng yon ay kakainin niya, magpapakasaya, at wala nang iintindihin pang iba. Ngunit hindi niya na-realize na ang ating Panginoong Diyos ay kukunin na pala siya. Yun na pala ang huling gabi ng buhay niya, na kahit gaano pa karami yung na-harvest niya, kung gaano karaming pagkain pa yung inaakala niya na hindi na niya kailangan dagdagan pa, ay mawawalan pala ng kabuluhan. Kaya ang aral na tinuturo dito sa talinhagang ito ng Panginoon teaches us just how worthless
are the treasures of this life. Kung hindi naman pinaghandaan ng tao o inintindi man lang yung mga makalangit na bagay. It also teaches just how uncertain life is. No? May masagana ka ngang mga inipon o pinagpaguran. Ito ay hindi hawak ng kahit na sinong tao yung sarili niyang buhay. Kung kailan magtatapos ito at kung kailan siya ay kukunin na. Dahil nga, ang totoong may kapangyarihan na kumuha ng ating buhay at bawiin ito sa atin ay ang siyang dapat na paghandaan nating harapin. Praise God. It is possible to labor and save for security and old age, only to see it all go in a moment's time. And kung gaano ka matagal na nagpagod, nag-ipon, ang lahat ng ito sa isang iglap lang, ganun lang kadali na po pwedeng mawala. Kung puro lang mga bagay dito sa sanlibutan ang inintindi ng tao. Any person who lives only for this world is a fool. Ito yung pinapaunawa ng Diyos sa atin. No? So let's not be a fool by only thinking of the riches of this world. Hindi puro lang mga makamundong bagay ang dapat na pag-ukulan ng panahon ng bawat tao. Amen. Praise the Lord. And sa isang parable pa, talinhaga ng Panginoong Hesus ay yung tungkol sa dalawang nangutang at o yung the debtor and his fellow servant. No, isang nagkaroon ng pagkakautang at mayroon din siyang kasama na alipin. Dito sa Matthew chapter 18 verses 23 to 35, ang salaysay ng Panginoong Hesus ay mayroong isang hari na may servant na nagkautang sa kanya ng napakalaking halaga ng pera o salapi. 10,000 talents. At katumbas nito sa US dollars ay nasa mga $12 million. Kahit sa panahon natin, grabe ang laki ng pagkakautang o yung halaga ng salapi na ganito. Then the king ordered him to be sold. Dahil nga hindi niya kaya magbayad ng utang na ganong kalaki, inuutos ng hari na siya, ang buong pamilya niya at lahat ng ari-arian niya ay ipagbili. No? Parang gano'n na lamang na ibenta siya kasi nga hindi niya kayang ibigay o ibalik yung inutang niya. Praise God. And yung servant na ito ay nanghingi ng awa. No, the servant begged for mercy and was fully forgiven. Pinatawad naman siya ng hari nung siya ay nagmakaawa. And then, matapos siyang patawarin ng hari, itong servant na ito din, ay mayroon siyang kapareho na servant din, ngunit may nahiram pala sa kanya na halaga ng salapi. At ang inutang sa kanya ay 100 pence. At sa panahon ng kasalukuyan, yung halaga nitong 100 pence na ito ay nasa mga 17 US dollars. At kumpara doon sa pagkakautang nung itong unang servant at doon sa halaga ng inutang naman sa kanya ng kanyang fellow servant ay layo, di ba? Maliit na halaga yung inutang sa kanya, pero yung kanyang utang sa hari ay milyon-milyon. At gano'n na lang ang kanyang paniningil doon sa fellow servant niya. When he demanded payment, the second servant begged for mercy. Nagmakaawa sa kanya, yung fellow servant niya, pero hindi niya kinaawaan. He did not give mercy to this fellow servant na mas maliit pa yung pagkakautang sa kanya, and ipinakulong niya itong fellow servant na to. And then, nung malaman ng hari na ganito yung ginawa niya,
matapos siyang patawarin ng hari doon sa millions na ipinatawad sa kanya. He had the first servant arrested and imprisoned until all was paid. Siya na pinatawad ng napakalaking halaga at hindi siya nagpatawad dun sa kanyang fellow servant na hindi naman ganun kalaking halaga. Ang ginawa ng hari, iniutos na siya ay kulong din at huwag palabasin hanggat hindi siya nakakapagbayad. Binawi yung mercy ng hari sa kanya. So, ang tinuturo dito ay yung lahat tayo. We are taught here that we cannot receive forgiveness if we are unwilling to forgive. Hindi tayo makakaasang mapatawad kung tayo mismo ay hindi marunong maawa at hindi nagpapatawad. Amen. Kaya po, sa pamamagitan ng mga parables na ito na ginamit ng Panginoong Hesus, yung mga makalangit na aral na ipapaunawa niya, nabubuksan yung isip at puso natin na maunawaan kung ano yung gusto ng Diyos na matutunan natin bago tayo makarating doon sa pinaghahanda niya sa atin na kalalagyan. So, we need to realize these important lessons at gamit nga ng Panginoong Hesus yung mga parables, ipinalalagay niya sa puso natin ang mga kailangang matutunan ng bawat Kristiyano na magpakumbaba, maging marunong magpatawad, matuto na magsisi sa mga kasalanan, at lahat pa ng kailangan na maging characteristics ng true Christians. Ginamit lang po yung mga talinghagang ito. Amen. And so this ends our lesson about parables. Ito po part 1. And next week po yung lesson natin is about more parables. Ito po yung parables part 2 next week. At inaasahan ko po, sama-sama tayong muli na mag-aaral ng salita ng Diyos sa ating Sunday School sa susunod na linggo. For the meantime po, I hope yung lesson na ito nagturo sa atin ng mahalagang mga aral and that we will apply this in our Christian lives araw-araw. So, pasalamatan natin ang Panginoon mga kapatid. Let us pray in our closing prayer. Lord Jesus Christ, we thank you for this Sunday's lesson that you've opened up our hearts and minds to. And thank you for the understanding, Lord, sa makalangit na pangunawa na binigay mo. Nagpapasalamat kami, Lord, and we pray that these lessons and these moral values will remain in our hearts and in our lives. At salamat po, Panginoon, na pinagtagumpay mo kami muli at hindi nagwagi ang kaaway. At salamat, Panginoon, ang kinamin ang victory muli sa pangalan mo. In your mighty name, Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Praise the Lord. At muli magsama-sama tayo sa susunod po nating Sunday School class sa next na pag-aaral po natin. God bless everyone po mga kapatid.